Smile! Fucking say sorry! Siya si Kai Ji Lo. 30 years old siya. Siya yung suspect sa pagsasagasa sa mga tao sa Lapu-Lapu Festival dito sa Vancouver. Yan. Ito yung nangyari. Tignan natin yung update. So, ang Lapu-Lapu Festival ay naganap noong April 26. At ito ay Filipino Festival dito sa Fraser sa Vancouver. Bali, second year na nilang isinelebrate ngayong taon na ito. So, ngayon meron tayong update. So, ngayong araw na ito ay pupunta ako ng Life Lab para magpakuha ng dugo dahil meron akong check-up ngayong araw na ito. So, andito na ako sa Life Lab. So, iniintay ko lang yung staff para kuhanan ako ng dugo. Yan, dito ako naghihintay. Yan. Maaga kaming pumunta rito kasi nag-open sila ng 7:30 ng umaga. So, hinatid ako ni Mr. ng 7 o'clock. Yan, tapos na ako. Yan. Ngayon ay pupunta tayo doon sa... So, ayan, palabas na ako ng Life Lab. So, andito tayo sa 49th and Fraser. Yan. Tatawid tayo dyan. Pupunta tayo doon sa pinagdausan ng Lapu-Lapu Festival. So, nasa 49 tayo. Maglalakad tayo hanggang 41st. Kaya, bali, ilang blocks din yun. Yan, dito yan, dollar store yan na building. Maaga pa kaya kukunti pa lang ang tao at mga sasakyan. Kasi mga 8 o'clock pa lang ng umaga. Yan. So, nasa 48th Avenue na tayo. Yan, pag tumawid ka dyan, 48 yun. Konti pa lang ang tao. Pero pag medyo tanghali na ay maraming tao dito. Busy street ito. Maraming mga store dito. Kaya lang close pa sila kasi maaga pa. Yan, may shoppers. So, andito na tayo sa 47th Avenue. Actually, ang festival ay ginanap sa likod ng block na ito. Sa left side. Yan, sa left side yung mga building dyan. Sa likod yan. Diyan naganap yung festival. Lapu-Lapu Festival yan. Yung store na yan, pumunta ako dyan. Diyan ako pumunta kasi may binili ako dyan sa araw na yan. Bumili ako ng tela. Yan, lahat ng mga may blocks. Blockage yan, lahat ng corner may blockage. Kaya, hindi walang makakapasok na sasakyan. Sana. Kasi, yung festival ay sa likod nun. Sa next blocks. Kaya, may mga, lahat ng mga ganyan may blockage. Yeah. So, nung araw na yan, ay nandyan ako sa store na yan. Indian store. Mga telang nandyan. Bumili ako ng tela. Yan, yan. Yung Pinpin ay restaurant yan. Yung red. Pinpin restaurant. Filipino restaurant yon. So, sa likod niya ng mga building na yan, ay dyan naganap yung Lapu-Lapu Festival. Yan. So, nasa 45th Avenue na tayo. Kanina, nag-start tayo sa 49 tayo. Ngayon, nasa 45th na tayo. Yan, dito, naganap. Yan, sa 45th na tayo. So, maglalakad pa tayo hanggang doon. So, ito yung school, South Hill School. Itong sa right side na building. Yan, school yan. Maglalakad tayo hanggang doon pa. Sa across the street, sa kabilang
Yan, sa kabila. Diyan nangyari yung festival sa likod nun. Doon nangyari yung sagasahan. Yan, dyan. Yung mga may ano na siya, mga bulaklak. Dito rin sa kabila, may mga bulaklak din na binigay ng mga tao. Bulaklak. Yan. Mga nag-ali ng bulaklak. Kakalungkot ng nangyayari. Yan, may Filipino flag tayo. So, maglakad pa rin tayo hanggang doon. Nung nangyari, nung araw na ito lang binuksan itong street na ito. Nakakordon ito ng ilang araw. Yan. Maglakad pa tayo hanggang doon. Kasi nasa 45th pa lang tayo. So, yun, nung bumili ako ng tela ng alas 6 ng gabi na yun, pumunta rin ako. After that, pumunta ako dito sa store na to, dollar store. Yan. May binili rin ako dyan after doon sa bumili ako ng tela. At doon nag-park yung aking mag-ama. Doon sa may park, doon park kasi doon Kasi sarado dito sa street na to. Hindi pwedeng mag-park. Kaya pumunta sila doon sa may, doon sila nag-park. At inintay nila ako doon. Pero lumabas din sila dito. Nanood daw sila dyan. Pumasok sila dyan. Yan, lahat na yan. May mga kordon noon. May blockades. Kaya hindi pwedeng pumasok ang sasakyan. Kaya lang nung gabi na daw, patapos na yung concert, binuksan nila kasi may mga lalabas. Doon siya pumasok daw. Yan. May mga bulaklak dyan. Nag-alay sila. Yan, open field dyan, likod ng, dyan mismo, doon, nangyari. Yan, school din yan. Dyan sila nagkaroon ng concert sa open field. Yan. School ng high school. John Oliver Secondary School. Dyan nag-concert si Apple Diaps daw yata. Yeah, nung pumunta ko dyan na bumili, ang lakas-lakas ng tugtog, music. Mga 6 o'clock, pasado alas 6 ng umaga, ay ng gabi. Nangyari naman yung ng 8 o'clock, yung tragedy. So dyan, yung school na yan, dyan naganap yung concert sa labas, sa field. Yeah, so papunta na tayo dun sa may 41st. Malapit na tayo sa 41st. So nasa 41st na tayo. Yan, tayo ay tatawid. So, nakatawid na tayo ng 41st and Fraser. So, ito yung pinaka-main na pinag-alayan nila ng bulaklak. Yan. Kung nandito ka ay mafe-feel mo talaga yung lungkot. Nakakaiyak. Nakakaawa talaga yung mga biktima. So, mafe-feel mo talaga dito. Pag andito ka, parang mafe-feel mo talaga yung lungkot talaga. Yan. Bali, 11 na ang namatay. At meron daw 22 months old na nasa hospital na critical na bata.
Dito nag-alay ng mga bulaklak, yung mga iba't ibang lahi. May mga puti, may mga Hispanic, may mga basta iba-ibang lahi. Tsaka yung mga politician, yung prime minister, yung mga premier namin, mga mayor, ay nag-alin ng bulaklak. Yan. Itong pinaka-busy street, 41st and Fraser. Ito. Harap ito ng school. John Oliver Secondary School. So yan. Marami ng tao kasi pasukan. Yung iba papasok sa school, yung iba papasok sa trabaho. So busy na siya kasi 9 o'clock na ng umaga. So kakaawa talaga. So sila yung mga pumanaw na. Ito yung mag-asawa at yung anak nilang 5 years old. Naiwan yung isa nilang anak na lalaki dahil may gagawin daw na assignment kaya hindi siya sumama. Yan. Bali, 11 na sila na pumanaw. Sila yung mga victims. May mga nasa hospital pa. Yung iba critical. Yung iba ay na-discharge na daw. Yun ang latest na news update sa kanila. At yung accused na si Kai G. Lo, 30 years old, ay meron daw siyang mental illness. Tsaka before that, a day before na nangyari itong tragedy ay na-encounter na niya yung police. Pero hindi siya hinuli kasi hindi naman criminal case yung kaso niya at saka hindi naman nakita na meron siyang mental illness daw. Kaya hindi siya inaresto. Tsaka yung family niya ay medyo magulo kasi pinatay daw yung brother niya at saka yung mother niya ay nag-commit ng attempt suicide. At yung akusado ay nasa pangangalaga ng Vancouver Mental Health Care. So ito ang update sa Lapu-Lapu Festival Tragedy. At sana yung mga napumanaw na biktima ay hindi na madagdagan ang kanilang bilang. So lubos akong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi kami naging isa sa mga biktima dahil sa araw na yan, sa oras na yan ay nandyan kami pero hindi kami imatin sa concert o sa festival kundi nandyan lang kami para bumili sa store at yung mister ko at ang anak ko ay gusto nilang pumunta pero ayaw kong pumunta, parang bigat-bigat ng aking katawan. Yun pala, inilayo kami ng Panginoon sa disgrasya. So hindi ako nag-video kaagad sa tragedy na yan dahil parang hindi magandang pakiramdam. Kaya ngayon lang ako nag-video. So thank you ulit sa inyong panonood. Thanks for your support. Yan dyan na yung bus ko. Dahil sasakay na ako ngayon, magbabas ako ngayon. Hinatid ako ng mister ko kanina papunta pero ngayon ako ay magbabas pa uwi. Yan, dito tayo sa loob ng bus. Pupunta muna ako ng TNT. So yan, dito ako sa TNT na malingki ako. Yan. Malapit lang ang bahay namin dito. Pwedeng lakarin pero dahil meron akong dalang grocery bags, mabigat-bigat. So, ako ay sasakay ng bus. So, thanks for watching. Like, subscribe, comment below, and God bless. God bless sa inyong lahat.